si Marcos ang sinusuportahan para ito ay Marcos resign. Go ahead, Kap. Go! Alam nyo ho, maramdaming kaming nagpapahayag kasi kami ang tinatamaan, ang pamilyang ordinaryong Pilipino ang laging sinasakripisyo at laging ninanakawan ng mga napagsasamantalang tao sa gobyerno. Ulitin ko po, kung tutusin, pwede ako hindi na tumayo dito. Tatlo ang anak ko, isang abogada. Abogada ang anak ko, bunso. Graduate ng UP, graduate ng Ateneo. Yung pangalawa ko, doktora. Nga, kontim lang ang mga magnanakaw, pero hindi natin pasursahan. Ano ang klase kayong mga tao? Bangag na ba din kayo? Ha? Na bangag na ba kayo? Bakit hindi ninyo isigaw, Marcos alis dyan, Marcos resign? May pakiusap kami sa pulis. Chat, nakikiusap ako si Ka Eric po ito. Pag tinatabunan nyo ang aming placards, sabang yung sa kabila, nakalantad ang placards, hindi naman pwede po yan. Hindi na makikita ang placards namin, no? So, baka pwede tayo mag-negotiate. Wala na placards, no? Makakapulahan. Sila po ang komunista. Ang placards natin nilabas nyo. Ang komunista. Ang Marcos resign, nilabas nyo. Ilabas ang Marcos resign. Bakit tayo tinatabunan ng Marcos resign? Ilabas nyo po ang Marcos resign. Komunista. Itaas po ninyo. Hindi natin Hindi natin kailangan ng mga polis. Ano na ba nangyari Sila nga ho, nagrarally din. Nagrarally, mga pro yun. Sila ang dapat ilabas ang Marcos resign. Mga kababayan, huwag kayo magtago. Ilabas ang Marcos resign. Ang pinakasentro nito ay si Marcos. Bakit tayo mag-aalangan? Ilabas nyo ang Marcos resign. Huwag tayong umarang sa lansangan, pero huwag namang harangan ang ating mga placards. Okay? Ilabas nyo po ang mga placards nyo. Kami nakikiusap po. Ito sa Tayrani. Go ahead. Hayop ka! Marcos resign! Alam nyo, kitang-kita sa placard pa lang, pera ng bayan ang pinagastos nila dyan. 25% ang porsyento ng party list nila sa lahat ng proyekto ng ating gobyerno. Ang nagpondo ng rally nila ngayon dyan ay pera galing sa nakaw ng ating presidente. Ang sino bang kumakampi, nagtatago sa magnanakaw ay magnanakaw na rin. Yan ho, ang mga sinakyan nila, mga naka-air condition, buses at mga services pa. Ayan po ang katotohanan sa nangyayari sa bayan natin. Ang kakampi ng mga kriminal, kitang-kita nyo ang gagarbo ng kanilang mga placards pa lang. Sino ba ang nakikinabang sa paghati-hati ngayon? Alam niyo ba, yung liberal na yan, kamag-anak ng Lisa Ahas Araneta. Sino presidente ng liberal? Mar Rojas Araneta. Yes, magising na kayo. Kaya sa mga pulis, mahiya kayo. Kayo ng mga aktivista sa amin na nagpapahirap sa bayang ito. Itaas niyo pa ang pera ng bayan, ang ginastos ng mga placard ninyo. Ang kanilang dahilan, Kaprani, ayaw nila mag-resign si Marcos dahil si Sara Duterte ang papalit. Mga makikitid at baluktot ang utak, di ba? Iyon na nakasaad sa saligang batas na ang presidente kapag inutil ay papalitan ng vice-presidente. Ilagay na natin kung parehong may kasalanan
sa taong bayan. Sino ang may pinakamalaking nilakaw sa kaban ng bayan? Si Marcos, si Romualdez. Hindi ibig sabihin na ikaw ay nakakangat sa edukasyon. Hindi ibig sabihin ikaw ay nakakangat sa hanap buhay o sa kinatatayuan o kinatitindigan ng buhay natin ay disente at marangal kayo. Tama. Karamihan na magnanakaw, yung pinakamagdanakaw, saan nakatira? Si Saldico nakatira sa Valle Verde 6. Correct. Yung mga congressman, saan nakatira? Exclusive subdivision. Tama. Ito mga ito, ginamit ang mga ordinaryong bayan o ordinaryong taong bayan, yung party list nila. Tingnan nyo kung sino ang nakikinabang. Kaya, huwag po ninyong pigilan na maihayag ng mamamayan ang totoong saloobin. Ang paniningil ng taong bayan sa araw na ito ay walang iba kundi si Marcos at si Romualdez. Tingnan nyo ho, ang pagkain ng mga mahirap, lugaw. Ang sumisigaw na hustisya, lugaw. Yung kanilang pagkain, magkano ang pondo na ginawa, na binigay ng kanilang party list na yan? Milyon-milyon! Nakaw pa rin yan. Mahiya kayo. Kala ko ba bawal sa simbahan ang magnanakaw? Kung nag-donate, pwede yun. Basta mag-donate ng nakaw, pwede pa rin. Bakit mas kinakanlong nyo yung may pinakamalaking nakaw sa bayang ito? Ayun, malaking tanong. Bakit ayaw nyo singilin si Marcos at si Romualdez? Bakit ayaw nyong papanagutin ang punong kriminal at punong salarin sa punot dulo ng pandarambong? Bakit tahimik kayo? Galit kayo kay Presidente Duterte dahil minumura kayo para magising kayo. Ngayon dahil galit kayo, kahit mas demonyo pa sa pinaka-demonyo si Marcos, kinakampihan nyo, pinoproteksyonan nyo. Nasaan ang moral, spiritual obligation ninyo sa tao? Mga pari kayo, mga ipokrito. Yun po ang tinatawag na ipokrito. Ayaw nyo sa kunwari pumapatay ng mga kriminal, durugista at mga sindikato at kurap. Kaya ayaw nyo kay Duterte. Pero gusto nyo ang magnanakaw na nag-aari para lamang dambungin at bulabugin ang pundo ng bayan. Pinapalakpakan nyo si Marcos at si Romualdez. Ano ang ginagawa nyo? Yung pinapatay ng mga adik, ng mga ordinaryong membro ng pamilya, pinagtatanggol pa ninyo. Galit kayo dahil tinatamaan kayo. Nasaan na ang moral, spiritual obligasyon nyo, mga pare kayo? Kaya sa araw na ito, dito tayo nagtitipon sa EDSA. Occupy EDSA ito, sapagkat ang EDSA ay para sa taong bayan, hindi lamang sa simbahan at ilan. Kahit noong unang panahon pa lang, unang digmaan pa lang natin, sino ang naguhudas sa ordinaryong Pilipino? Di ba ang mga pare ang naguhudas sa ating mga kapwa Pilipino? Correct! At nauulit na naman ngayon ang istorya ng ating bansa. Ayun, malinaw po na ayaw nilang mapakinggan ang totoong boses ng paniningil at totoong boses ng panawagan ng mamamayan. Kung nandyan po si Captain Tato, tinatawagan natin kung pwedeng lumapit sa harap at para makapagbigay din po sa amin ni Tatay Rani ng inyong panawagan. Captain Tato, are you there? Ayan, mga kababayan, Tatay Rani.